Game 6, do or die para sa Pistons, pero para sa Cavs, isang panalo na lang, conference finals na. At sa puntong to, hindi lang talento ang labanan, kundi sistema at diskarte. Unang dapat bantayan ang sitwasyon ni Cade Cunningham. Hindi lang siya pagod, kundi nababasa na ng depensa ng Cavs ang galaw ng Pistons. Sa nakaraang 3 laro, umabot siya ng 19 turnovers. Ibig sabihin, napipilitan siyang gumawa ng desisyon sa ilalim ng pressure, lalo na kapag natrap sa pick and roll. At dito lumalabas ang problema. Kulang siya sa support na kayang gumawa ng play. Si Tobias Harris, consistent scorer pero hindi facilitator. Si Jalen Duren, hindi nagagamit sa short roll plays kung saan pwede saan siyang mag-create ng advantage. Kaya kapag naipit si Cade, madalas nauuwi sa low quality shots ang possession ng Pistons, lalo na sa dulo ng shot clock. Kung walang ibang mag-step up bilang secondary creator, mahihirapan silang makasabay sa half-court offense ng Cavs. Sa kabila naman, si Donovan Mitchell ay isang panalo na lang para maabot ang unang conference finals niya. Pero ang tunay na susi sa laro niya, hindi scoring kundi decision making. Kapag kontrolado ang laro niya, mas maayos ang daloy ng opensa ng Cavs. Nakakahanap sila ng open shooters, gumagana ang ball movement at nagiging mas efficient ang team. Pero kapag napupunta siya sa isolation at pilit na tira, bumabagal ang opensa at nawawala ang rhythm ng buong lineup. Ang kaibahan niya kay Cade, mas kumpleto ang sistema ng Cavs. May off-ball movement, may spacing at may shooters tulad ni Max Strus na handang mag-convert kapag nabigyan ng pagkakataon. Kung papanatili ni Mitchell ang tamang balanse ng scoring at playmaking, mas malaki ang tsansa ng Cavs na tapusin na ang series. At sa dulo, hindi buong fourth quarter ang magdedesisyon ng laro, kundi ang huling 3 minuto. Dito masusubok ang composure ng bawat team. Sa Game 5, nakita natin kung paano nakabawi ang Cavs mula sa 9 na puntos na lamang sa huling bahagi ng laro dahil sa sunod-sunod na defensive stops at mabilis na execution sa opensa. Sa Game 6, mahalaga kung sino ang makakakuha ng high quality shot pagkatapos ng bawat defensive stop, kung sino ang mas epektibo sa paghahanap ng mismatch, at kung sino ang may player na kaya magkontrol ng depensa tulad ni Evan Mobley sa ilalim o ni Ausar Thompson sa perimeter. Sa ganitong dikit na laban, isang maling desisyon lang ang pwedeng magbago ng resulta. Kaya sa Game 6 sa Cleveland, malinaw ang laban. Pistons, kailangan ng tulong para kay Cade. Cavs, kailangan naman ng kontrol mula kay Mitchell. At sa huli, hindi lang ito laban ng talento, kundi ng disiplina, tamang desisyon at kung sino ang mas handa sa pressure.